Yan nga po ang ating mga estudyante sa San Sebastian College Recoletos. Magkalapit nga lang ang San Beda and San Sebastian according to Coach Jamaica Rin. Kaya grabe din yung rivalry kasi geographically magkalapit lang sila. Alam mo yun, at tatawid ka lamang, sa intersection lamang ang pagitan. Walking distance. Oo. Kaya talaga din itong mga estudyante ng San Beda and San Sebastian, they value this rivalry of these two schools who boast of good academic programs. Totoo yan, partner. And siyempre, bukod sa kanilang academic program, they've both been successful sa kanilang sports programs. As talagang makita natin, students, communities are here to support this game. Jess Sibal from the outside, offline. Pinasok na nga si Ice Reyes ni Coach Jamaica. There he is, holding the ball. Cabanag, binangga ni Ortuste. Kaya Cabanag ay pupunta sa linya para sa dalawang freebies. Cabanag took advantage sa nakatalikod na Ortuste na yung talagang pinasabit niya. And aminado si Jam na foul yun mula sa kanya. Sira ang cable, pero salamat sa ABS-CBN and sa Season 91 live stream. Todo suporta pa rin sa San Beda. Red Lions, go San Beda, fight! Yun yung ano nila, diba? Pag-share. Maraming salamat sa pag-tweet doon. Gamitin lamang ang hashtags natin ngayong araw. It's hashtag SBC, VSSSCR, and hashtag NCAA Season 91. Ice Reyes battling for the rebound. Last touch ni Reyes. Balik tayo kay Siege na, I believe, nakausap si The Big Red Machine, Art De La Cruz kanina. Siege? Yes, kasama ko ngayon actually si Jovit De La Cruz, dating miyembro ng San Sebastian Stags. Jovit, anong payo mo sa team mo knowing na underdogs kayo kontra San Beda? Siyempre, mas masarap paglaro ng underdog ka, mas pressure, saka pwede mo yung gawing motivation para pagbutihan yung paglalaro. Anong sa tingin mo, sinong miyembro ng Stags ang dapat katakutan ng San Beda ngayon? Si Jamil Ortuste at saka si Bradwin Ginto kasi sila yung veterano sa team. Sila yung magiging titingnan sila ng mga rookies. Maraming salamat, Jovit. Good luck sa Stags. Do not underestimate them. Balik tayo. Great. Thank you, Siege. Akala ko kanina nabanggit mo si Art ang nakausap mo. Pero isang De La Cruz pa rin, si Jovit nga lang. Pero si Jovit yun, napakalupit na player dati niya. Naabutan niya pa sina Calvin Abueva, tubong Bulacan yan. Kung si Jovit De La Cruz na dating San Sebastian Golden Stag, maraming salamat sa pagpaunlak ng interview. Jess Sibal, kumamada na. At ilista mo na ang unang 2 puntos ni Sibal. Pero dehado pa rin ang San Sebastian ng 7. Cabanag, the kick out to Tongko. Sabi ni Tongko, we have enough time to execute. And he finds Tongko from the outside, wala. Mokon at nakuha ni Tangkwa na nga, pumasok na sa loob. And he makes his presence felt right away. Ito nga, kailangan gang rebound talaga mula sa Stags as Tangkwa gets second chance points. Brad Ginto, babalik sa laro at ipapasok for the first time ngayong laro. Ang nakausap ko at nakasama ko si Joe Presbitero, or tawag nila Presby. Galing Ateneo de Davao nga yan si Presbitero. At nung nagbigay ako ng talk sa mga estudyante ng Ateneo de Davao, mga former Ateneo de Davao students, ay isa yan sa mga naging ka-close ko. Costello. Binigay dito kay Capobres. Alvin, sumite step, huli, counter off, foul. Sabi ng opisyalis. Well, a good drive there by Capobres. Talagang hinanap ng duda. Good thing he got that foul. Aggressive si Capobres, straight to the basket, and he will head to the line para sa dalawang free throws para maibaba naman ang kalamangan ng San Beda dito. Ito na nga, Dre, no? Importante talaga na mag-produce ang bench ng Golden Stags. At kailangan nila tulungan ang kanilang mga key players katulad na Ginto, Costello, and Ortuste. Pintes pareho doon ang free throw. Bumalik tayo dito sa Red Lions, pero offensive foul ang itatawag dito kay Raj Tongko. Una ni Raj, pangalawang team foul ng San Beda. Jam Ortuste, nakaupo muna, pinapahinga ni former NCAA MVP back in 1994, the slasher Rodney Santos.
Costello may tanang ng bola. Was once the 7th leading scorer in the league. And ganda ng passing niya doon kay Capobres. Ilista mo na. 2 puntos ni Capobres doon. Another offensive foul. Dito naman itatawag yan kay Tangwa. Ito naman, there should be a good momentum builder para sa Golden Stags. Tingnan natin itong fast play of the game brought to you by Smart. Live the Smart Life. Yun nga yung pasa ni Costello kay Capobres. Balik tayo dito kay Costello. Medyo pinapahirapan ng depensa pero nakalusot na rin si Ryan Costello. Now leads the Stags in scoring with 7. Threading the needle is Costello. Walang takot na din-drive ang layup na yon. Nakaba dito kay Tangwa. Tangwa against Gito. Tangwa muscling his way and backing it in para kay Tangwa na may 6 na puntos na off the bench mix. Talagang Tangwa forcing his way in. The help defense has to come because Brad Ginto couldn't do it alone even though kahit si Art De La Cruz pa yan, kahit si Olo Adiogun pa yan, total team interior defense. Balik tayo sa ating fast play of the game brought to you by Smart. Live the Smart Life. Costello tumuloy-tuloy para sa kanyang pang-7 puntos. Unang 2 puntos ngayon sa third quarter para kay Costello. At kinakausap nga ni Coach Rodney Santos ang ipapasok niya na si Alin Bulanadi na as of late binibigyan niya ng quality minutes. At pinapakitaan naman ni Alin Bulanadi na deserving siya of getting those quality minutes in NCAA Season 91. Well, of course, it's a long season. Talagang kailangan mo exploit kung anong pwedeng magawa ng bench mo as a Bulanadi should be able to produce at malaking tiwala sa kanya ni Coach Rodney. Pinalik na nga ni Coach Jamaic, etong si Dan Sara and Art De La Cruz. Dahil napapansin yata ni Coach Jamaic, medyo nagkakaran etong si Costello. Wala nga lang mula sa labas. Kuha agad ni De La Cruz. Kanyang pangatlong rebound. All the way is Dan Sara. Wala, pero natamaan doon. Kaya a Red Lion will head to the line for 2 free throws. Mukhang tatawagan itong si Brad Ginto ng pangalawang personal foul, pangalawang team foul ng San Sebastian. Well, we can see how Coach Rodney plays this out. 2 fouls na si Brad Ginto. Kailangan medyo alagaan niya yung foul situation ni Brad doon. Sayang yung layup kanina ng Tansaga. Bago pa naman yung sapatos kayo. Nakausap ko yun. Sabi niya, Kuya Dre, bago sapatos ko. Sabi ko, nakakatawa na ito. Maraming salamat kay Pat G, Pat Hiron. Oo, kaya all red, kaya bagay na bagay dito sa ano. Red the red, pang Red Lion. Yun. Ito, hindi siya Red Lion, pero kalaban siya dati. Si Kevin Alas nanonood sa atin as David scores. Kakapasok lamang. Gusto nga ni Coach Rodney Santos yung pinapakita ni Jason David. Kaya nga, talagang off the bench daw. Spark plug itong si David, kasama ni Spencer Preta, Jess Sibal, mga inaasahan off the bench ni Coach Rodney. Importante lang naman talaga dyan is depensa. Kaya rin nakikita natin na wala masyadong set plays na run ngayon ng Golden Stags. Once they get the stop, they will really look forward to run and take advantage of their numbers. Yes, Coach Olsen Racela, nanonood ka ngayon. Nakalaban niya nga si Coach Rodney Santos dati sa pros. Sabi ni Coach Rodney, paus ka na naman. Alam mo na, Coach Olsen, na-miss kita, Coach O. Si Raka. Magandang hapon, Coach. Laro tayo mamaya, Coach O. Pumunta ka na dito. Tangwa, lista mo na pang 8 puntos ni Tangwa ngayong araw. And that man is just a beast off the bench in this game so far. Beast indeed, 4 out of 4 from the painted area. Magandang good quality minutes from Tangwa. 5:45 ang nalalabi sa ating second quarter. Costello, Bulanadi, given daylight to shoot. Nakuha ni Art De La Cruz, pang-4 na rebound na yan ni Art. Art De La Cruz, number 3 in rebounding in season 91. Pinag-isipan doon, pero lumapit si Kapangag, wala. Costello, nakuha. Costello has a lot of white shirts to beat. Costello falls down on the floor. Last touchdown ng Red Lions. Tayo ang bench ng Red Lions. Feeling nila, last touch ni Costello. Pero pagkatapos itong timeout na to and this break, ang bola ay sa San Sebastian. Kami po ay magbabalik.
There are students from San Sebastian College, Recoletos, na nanonood ngayon. Natin yung mga estudyante na nandito from different places. Ang dami nakadilaw, no? Ang daming taga-Baste ngayon, no? Oh, talagang really supporting their team. Kailangan na moral boost, moral confidence to overcome the odds para matalo ang Red Lions. Dehado sila ng 8, Costello. Gusto hanapin si Ginto, pero daming nakaputi, daming kamay. Nakuha ni De La Cruz. De La Cruz goes to his strong side, which is the left, and Art De La Cruz has been showing us an array of moves this season, Mix. Single-handedly running the fast break. He made the hesitation move, hinanap ang butas, easy layup para kay Big Red Machine. Alam mo itong si De La Cruz, kung gumalaw, parang guwardya. Alam mo, 5'5" kung gumalaw no? Oo. Mintis doon si Koga mula sa labas. Balik tayo sa Golden Stags. Sakto yung uwi ko from school. Go for the win, Stags. Sabi ni Mela na gusto si Jerk Fabian. Nakuha na naman ni De La Cruz na may 5 rebound na ngayon. Sabi niya, natulak daw siya. Pinag-isipan ni Presby, ni Joe Presbitero. Sabi nila, itira mo na, paglibre ka. Sabi kay Presbitero, sorry siya. Sabi niya, gusto niya hanapin daw si Tangkwa sa loob. And medyo napatigil doon Tracy Art De La Cruz. Medyo livid siya doon sa ating mga opisyalis. No? He feels na medyo nasipa siya doon ni Puselo. As muntik mag-traveling si Pierre Tangkwa, again, going to the line. At balik sa linya ngayon. Ito si Donald Tangkwa. Donald Pierre Tangkwa, of course, a rookie from Cameroon. Served his 2-year residency. Kaya pwede maglaro actually ng 5 years yan. Si San Beda is just 20 years old. Well, I believe Pierre Tangkwa, syempre, exiting Ola Adiogun. Medyo good fit na siya coming in. It's a good transition for this import. Kasi talagang ipagpasa ng baton. Maganda yung yung baptism of fire mo. Hindi ka magugulat right away. Siyempre, dahil ka matututunan mula dito sa mama na to, no? Kasi, pati Tagalog na rin. well, rookie siya, pero showing signs of maturity early on. Siguro yung 2-year residency na yun, nakatulong sa kanya na expose siya sa mga iba't ibang liga. Siyempre, mga preseason leagues natin. And talagang hinog na hinog at handang-handa na si Tangkwa ngayong season na ito. Donald Pierre Tangkwa from Yaoundé, Cameroon. 6'5". 20 years of age nga. Nakuha na ni Tangkwa ang kanyang pang-siyam na puntos ngayong araw. Lamang na ng 11 ang San Beda. Fabian, sabi niya, teka, naipit ako. Ikaw tayo kay Costello. Costello, in and out. Nakuha na naman ni De La Cruz. With 6 rebounds, all defensive rebounds. So far, De La Cruz with an offensive foul. Caught with a ward-off with his right hand. Napatawa na lang si The Big Red Machine doon. Ang opportunity ito para sa Stags. Medyo i-settle down. Medyo napapansin ko sa kanila medyo nagmamadali sila on their offense. Nagmamadali sila on their offense. And run their set plays. Try to adjust as we're nearing the halftime ngayon para maipaliit naman ng lamang ngayon ng Red Lions. Coach Mix, itong ayaw natin makita nung huling laro nga na kinover ko nung Martes. Kasama ko si kasamang Mike Reyes. Daming na-injury na nakita natin doon. Si Earl Scotty Thompson, si Idol. Sana pagaling ka, Idol. Yung left ankle sprain. Yes. Para sa EAC Generals naman, hindi ko na maalala din ang injury doon. Pero a series of medyo meron nag-cramps, meron mga bumagsak. But these are the types of situations na sana po maiwasan na natin. At of course, get well soon to the injured players. Magandang hapon din kay Mami Odette Velarde. Maraming salamat sa iyo sa panunod, Mami O. Mamaya itatawagan kita, ha? 39-28. Nag-miss call kasi. Naisingit mo ba yung partner? Hindi pwede sagutin eh. No way. Costello, nabitawan ng bola, nakuha ulit. Ortuste for the shoot. Ortuste, does he know? He knows it now. He fires away. At ilista mo na. Yes, para sa tres. Pangalawang 3 puntos ni Jam Ortuste. Listang-lista for the bailout 3-point shot. As 8 points na lang ang lamang ngayon ng Red Lions.
39 sa 31 ang ating talaan dito. Sara, nahanap itong si De La Cruz. De La Cruz, Art De La Cruz for para sa 3. 3. Ilista mo ang unang 3 puntos at ilista mo na rin ang pang-8 puntos ni De La Cruz today. At nakabasket naman Jeffrey si Santos. Jeff Santos off the bench. Wala pang Time out, 2 San minuto Beda Red sa Lions. hardcourt si Santos. Naka 2 puntos sa loob para maibaba ng bahagya ang kalamangan. But Ortuste is just really far. We know that he has that range. Malayo talaga. Tumikada para sa 3 itong si Ortuste. At binawi naman ni the big red machine, Art De La Cruz. Kaya lamang pa rin ang San Beda, 39-31. Yung former NCAA MVP back in 1994, the slasher coach Rodney Santos. At kung gusto niyo pa malaman anong meron at the half, pakinggan natin si Siege Tantenko. Siege, ang meron sa halftime? Yes, hindi lang mga koponan na nagtatagisan ang galing ngayon, kundi pati na rin ang mga naggagandahang estudyante ng ating mga NCAA schools. Mamayang halftime, makikilala natin ang Miss NCAA contestants mula sa San Beda at San Sebastian. Pangako ko sa inyo guys, isang literal na magandang hapon. Trey, Nick, Talagang maganda kasing ganda mo lang, Siege. Partner, sabi nga na siya ang contestant na sasali sa Miss NCAA. Roldan Sara doon, nakapuntos. Sara just with 3 points, isang free throw at layup doon. Kaya lamang ito ng pinakamalaking kalamangan. Actually, San Beda ties their biggest lead kanina when the score was 39. Rapidic. They're up by 11, 44-33. At ito ngayon, Dre. Coach Jamaic really shuffling his players. Iniba-iba niya kanina. The second group produced. At Art De La Cruz gets the ball ngayon. Boga, tumikada, walang short on that perimeter try. Sarap manood ng live. Animo San Beda. Oh! May May basket Ortuste for na, may three! bangga pa. Ilista mo na ang pangatlong 3 ni Jam Pushing foul, Ortuste. number 4, Yusei Koga, Pag his sinabing first. San Beda Baste, Warto, nakakamiss ang trio ng pinatubo. Sabi sa Twitter, panuorin natin ulit from Costello to Ortuste, ang Batman and Robin sa backcourt ni Coach Rodney Santos. Talagang locked and loaded si Ortuste doon. Getting his rhythm. Fire away, sabi niya. Yes, a rare 4-point play. Dating San Sebastian Staglet, nag-team B yan ng 2 years. Nag-team C pa nga yan, sabi ni Ortuste. Di siya makapaniwala na inangat siya sa Team A. At senior na to si Jam Ortuste doesn't complete that 4-point play though. Sayang yun, malaking bagay para may baba ang kalamangan pa ng San Beda. De La Cruz inside to Tangwa, talagang having his way inside. All his 11 points makes are coming here in the second quarter. Really a force down low. Walang magawa si Bradwin Quinto doon. Pierre Tangwa, 5 out of 5. Perfect from the field. Costello spots up. Ryan Costello for 3. Kay Ryan Costello, pangalawa na yan. Ni Costello beyond the arc. He has a total of 10 today. De La Cruz against Calisan. Tumba si Calisan. The kick out. No go. Tangwa battling for the rebound. A loose ball contact called on, I believe, Bradwin Quinto, partner. This strong move of the game is brought to you by Smart. Live the smart life. Brad Ginto, third personal. 4th team foul of the Stags. Ito na, it's interesting. 3 fouls sa si Brad Quinto. So if you're Coach Rodney, do you play him? Do you sit him out? Medyo sugal ito para sa San Sebastian. 14 seconds on I the know shot. you have coached before in the high school days and also in some leagues. What do you do if you're Coach Rodney Santos? Well, of course, main man like Brad Quinto, ito na nga.
mukhang iuupo siya dahil partner hindi mo siya pwedeng isugal coming into the second half kasi buti na lang inupo siya. Kung nagstay siya sa game na yun, he might commit his 4th foul. So wise decision with the coaching staff of the Stags. Good bailout there at nakuha nga ni Art De La Cruz ang foul ni Jason David. Una ni Jason David, penalty na para dito sa San Sebastian Stags. And there's Brad Ginton, niyeyelo ang likod ng leg niya. It will be a challenge para sa depensa ng Stags dahil si Brad Ginton ay may appropriate build para depensa ng mga big men ng Red Lions. So kailangan na ito nga si Jason David, Michael Calisan, and everybody else from the Stags' bench na mag-contribute defensively para sa kanilang kupunan. And on your screens, inupo na itong si Tangko na pinalakpakan ng San Beda Faithful at ng kanyang mga kampe. Why not? He had 11 points all here in the second quarter. Pinasok na nga ang kasama dati ni Art De La Cruz sa Super 6 back in 2012. Nung 6 lang yung nilaro ni Coach Ronnie Magsanok in their first game against Arellano. Alam natin, 9 players na suspend. So Coach Ronnie opting to go with 6. Si Ponsuber nga na pinasok na-foul out pa in that game. Imagine 5 players na lang ang natira, di ba? Nanalo pa against Arellano. Kalaban na sila James Forrester, sina Caperal noong mga panahon na yon. Tapos naman si Jeff Santos mula sa labas. Sabi nga kanina nung alumni ng San Beda na nakakausap natin, talagang kinilabutan sila noon. They were like teary-eyed dahil back in 2012, yung Super 6 na katuwagan, lahat yung rookie noong panahon na yun. At they really overcame the odds. Talagang puso ang kanilang pinakita doon. And they won that game. Lahat silang magkakaibigan up until now. Sabi nga ni Art, talagang yung bond, yung kamarada rin ng 6 na yon, naging strong. And at the line na yun, si AC Soberano na kakapasok lamang. Si Dan Sara getting ready to check in a bit. AC Soberano galing Tarlac. Of course, a rookie. Double lane violation resulting to a jump ball. Ang nagdala kay Soberano ay dating letranista, si Alan Salangsang. Kaya dinala ito si Soberano sa San Beda. Spencer Preta. Pinasok na rin ni Coach Rodney Santos. Ito na nga, papasok na si All Adiogun. Partner, they will take advantage of the smaller Stags defense. As we see on this inbound, it's key for you to execute on this. 1 minute and 10 remaining here in the first half. I posted si De La Cruz. Daming pihit. Kinik out kay Sara. Ilista mo na. Yes, para sa 3. Para kay Dan Sara, who has a total of 6 points so far. And a total of 5 assists already by Art De La Cruz. Really expanding his playmaking abilities. Kalisan, kanina Buenas mula sa perimeter. But that time around, no go. Balik ang bola kay the Big Red Machine. Art De La Cruz, the kick out, isa pang tao. Masyado malakas that time. And Adiogun, hinahawi ng mas maliit na Spencer Preta. Si Preta mukhang bata pag tinabi mo kay Adiogun talaga, no? At medyo disappointed si All Adiogun sa sequence na ito. He felt na he was ganged up on. So siguro tingin niya meron nagkabigayan ng konti doon, partner. Tinamaan sa mga kanya-kanyang mga boost dito ng parehong crowd, yung San Sebastian crowd and the San Beda crowd. Of course, All Adiogun on his last year for the Red Lions. Spencer Preta naman ay he won't back down. Pero ang cute niya na parang bata. Second year. He's just 5'10". Parang ala David versus Goliath. Doon, syempre, hindi ko magpapatalo sa mas malaki sa'yo, di ba? 5'10" kalaban itong si Ola Adiogun ng mga 6'7", 6'8". Isaiah Reyes for USA Coca. At ipapasok na nga, ibabalik si Junjun Bonsuber. Actually, papasok na. So, konting adjustments para kay Coach Jamaica rin. Offensively and defensively, no? Yung pinapasok niya. Ortuste. And it is a 6-second differential between the shot clock and the game clock. Traveling violation will be called dito kay Ryan Costello. Balik tayo
dito sa San Beda with 18.4 remaining in the first half. Sabi nga ni Jam Ortuste, Arteta settle Cruz down, coming in relax lang. for Nagko-commit sila ng turnovers kasi medyo gigil sila, nagmamadali. So, it's important for you to settle down, run your set plays, and kumbaga, chill. Diba? Chill lang. Diba? To execute better. Parang ikaw lang, no? Relax na relax lang. Relax na. Oo. Dan Sara, itatawid ang bola. He's been doing a good job at the point guard position with the absence of Paser Amer. Tongko. Raj Tongko, nahanap si De La Cruz mula sa labas. Adiogun, 4 seconds left. Adiogun just tosses one up, gets the foul, hits the deck. Si Adiogun, talagang puro banggang inaabot. And of course, our officials making sure that His first. the Nigerian big man is okay. He heads to the line. Fabian Cedillo coming in for Arteta Cruz. Well, the Isaiah Golden Reyes Stags for really Emil ganging up Soberano. on Ola Adiogun. Bukod doon, kailangan talaga gumang rebound pa kasi napakarami ng offensive rebounds ngayon Jose ng Red Marie Lions. Presbitero for Dansana. Presbitero, ibabalik ulit ni Coach Jamaic Harin sa loob ng laro. And Adiogun scores on that, hits on that free throw. Adiogun enters double figures. Actually, he has 11 already. 70% free throw shooter for the 23-year-old. Misses doon. Yun na naman yung jinx na tinatawag natin. And the heave by Ortuste. Siguro mag-walk out na ako pag pumasok pa yun para kay Jam Ortuste na talagang binebuenas. Pero yung San Sebastian hindi masyado dahil nakuha na nga ng San Beda ang malaking kalamangan na ito. 53-39. It is a 14-point lead for the Mendiola-based squad against the San Sebastian College Recoletos Golden Stags. It's 53-39 at the half.